Anong ginagawa niyo pag nakaharap niyo yung mga kaaway niyo? Anong ginagawa mo pag nakasalubong mo yung kinaiinisan mo? Tandaan niyo po ito. When you meet a good person, follow that person. Emulate that person. Kung mabuting tao ang nakaharap mo, nakasabay mo, nakakasalamuha mo, sundin mo yung taong yun. Gayahin mo yung ginagawa ng mabuting tao. But when you meet a bad person, what should you do? You should pray for that person, for the betterment of that person. Pray for the conversion of that bad person. Ang dagdag pa nga ng ating Panginoon ay, makinig ka sa kanila. Yung mga Pariseo, mga hipokrito yan eh. Anong ibig sabihin ng hipokrito? Nagbabalat kayo. Dahil nung unang panahon, ang tawag nila sa mga aktor, sa mga lumalabas doon sa stage, mga hipokrito. Nagsusuot kasi ng mga malalaking maskara, yung mga aktor, para makita sila ng mga tao na nanonood sa malayo. So, ibig sabihin, yung kanilang ginagawa, hindi totoo. Yung panlabas, hindi naman makikita doon sa panloob. Pero, balikan niyo ang turo ng ating Panginoon. Kahit na hipokrito yan, kahit na hindi totoo, kahit na kinaiinisan niyo, meron pa rin kayong matututunan sa kanila. Meron pa rin kayong malalaman sa kanila. Sabi niya, observe all things whatever they tell you, but do not follow their example. Maganda naman yung pinapakita nila, pero hindi mabuti yung kanilang halimbawa. Yung ginagawa nilang mabuti, yun yung sundin nyo. Pero yung masama, matuto kayo. Always remember that, my dear friends, that all people that we meet in our life teaches us something. May tinuturo ang lahat na nakakasalamuha natin sa buhay. Pero bakit ba hindi tayo natututo sa kanila? Lalong-lalo na sa ating mga kaaway. Bakit ayaw natin silang pansinin? Dahil nagiging hadlang at sagabal ang ating feelings, ang ating nararamdaman. Di po ba? Kailangan mong alisin yung iyong nararamdaman para mabuksan ang iyong kaisipan, ang iyong mata, ang iyong tenga. Pag nangingibabaw yung masamang loob, kahit na may mabuti na sinasabi at ginagawa ng isang tao, hindi mo yan makikita. Makikita mo pa rin masama. Magbibingi-bingian ka pa rin sa kanya. Yan yung unang alisin natin para matuto tayo sa kanila. And remember this, that when God gives us enemies or hypocrites or difficult people, they are a blessing to us. Paano nagiging bendisyon ang mga taong mahirap, pakiutusan, pakisamahan sa ating buhay? They help us to grow. Tandaan natin yan. At ano ang kasabihan? Do not go through life, but grow through life. Huwag ka lang mabuhay. Kailangan mamunga ka. At paano mamumunga ang isang halaman kung hindi mo ito bubungkalin? Hindi tutubo ang bagong sanga kung hindi mo puputulin ang mga lumang sanga. Masakit, pero kailangan. Isipin natin ang ating mga kaaway, mga taong kinaiinisan mo, parang papildiliha lang yan. Ang papildiliha magaspang, di po ba? Masakit sa balat pag nasugat ka. Ganyan din, nasasaktan ang ating mga damdamin. Pero tandaan mo, may layunin ang Diyos. May dahilan palagi ang Diyos. Para kuminis ang iyong kalooban. Para gumanda ang iyong kaluluwa. Amen? Anong matututunan natin sa ating mga kaaway? Una, papakumbaba. Pag may taong kinaiinisan ka, pag meron taong ayaw ka o ayaw mo sa iyong buhay, tandaan mo, saan nanggagaling yung galit na yan? Sa pride. May kataasan ka na ng loob. Mawawala yung iyong galit, mawawala yung iyong inis pag nagpapakumbaba ka. Di po ba? Ang taong palaging galit, mataas ang loob. Bakit galit ka? Kasi gusto mo ikaw yung tama. Ang ating mga kaaway, mga taong kinaiinisan natin, mga taong mahirap pakitunguhan, tingnan niyo parang ganito.
Sila yung salamin natin sa buhay. At pag tumingin ka sa salamin, anong makikita mo? Minsan yung mga bagay na ayaw mo makita sa iyong sarili. When you look at the mirror, you also see your imperfections. Bakit nagagalit ka? Kasi hindi matangos ang ilong mo. Kasi tumataba ka na. Kasi nakita mo kumukulubot na ang iyong balat. Umitim ka. Kaya nga ayaw mo tumingin sa salamin eh. Di po ba? Pag may kaaway ka, pinapakita niya sa iyo yung iyong mga pagkakamali, yung iyong mga pagkukulang. And it takes a lot of humility to accept that we are wrong. Di po ba? Nangangailangan talaga ng pagpapakumbaba para tanggapin mo yung mga bagay na masasama din na nasa iyo. Mawawala ang kaaway mo pag nagpapakumbaba ka. So the quicker that you become humble, the quicker that you will be at peace. The quicker that your enemy will go away in your life. Pangalawa, pagpapasensya. Nagpapadala ang Diyos sa atin ng mga kaaway para matuto tayong magpasensya. Hindi ka matututong magpasensya kung wala kang pinagpapasensyahan. Bakit kailangan ang pasensya? Kasi ang Diyos din na nagsasabi sa atin, by your patience, you will endure. You will be saved. Ang daan sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa ay pasensya. Pagtsatsaga, pagpupursige. Hindi ka magtatagumpay sa buhay kung hindi ka marunong magpasensya. Yang kaaway mo, yang taong yan, unang pagsubok pa lang yan sa buhay. Kung dyan pa lang sa taong yan, hindi mo na siya kayang pagpasensyahan, paano pa kaya yung mga ibang problema mo sa buhay? Di po ba? Paano pa yung iyong trabaho? Paano pa yung iyong asawa? Paano pa kaya kung ikaw ay nagkasakit? Ano man ang problemang dumaan sa iyong buhay, kakayanin mo. Amen? Our enemies, people that irritate us, are just a simple challenge. Tandaan nyo yan. Dahil pag nalampasan mo yan, walang bagay ang hindi mo makakayanan. God is teaching you to be patient. Third and last, God is teaching you to be loving. And what is true love? It is not only giving to people that you like. Pag mabait ka sa mga taong mabait sa iyo, hindi tunay na pagmamahal yan. Ang tawag diyan, business, negosyo. Kung hindi ka mabait sa mga customer mo, iiwanan ka nila. Di po ba? Ano ang tunay na pagmamahal? Ang tunay na pag-ibig ay yung kaya mo pa rin magbigay, kaya mo maging mabait, kahit dun sa mga hindi kaibig-ibig, kahit dun sa mga hindi kamahal-mahal. That is what true love is. When you can love the unlovable. And that is the example that Jesus taught us. Habang nakabayubay ang ating Panginoon sa krus, sinabihan niya ang mga taong nagparusa Kanya, nagpahirap sa Kanya, nagpako sa Kanya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. That is the perfect example of love. Tinuturuan tayo ng ating mga kaaway kung paano tunay na magmahal. Nakakaharap mo sila, pag hindi mo sila pinagbabastusan, pag ginagalang mo pa rin sila, tunay kang nagmamahal. You have learned your lesson.